When we take seriously the prevailing jurisprudence and policies on the regulation of firearms and ammunition, we can come to an agreement that gun ownership is indeed a privilege and not a right. And privileges demand satisfaction of qualifications before they can be granted. Gun ownership, therefore, presupposes a sense of responsibility. Ipinagkakaloob lamang ang pribilehiyong ito sa mga nakapagpakita na sila'y karapat-dapat magmay-ari ng baril at naunawaan nila na may kaakibat ito na responsibilidad. Mr. Wilfredo Gonzales was among those granted the privilege of gun ownership. On August 8, 2023, he was caught on camera in the middle of a traffic altercation and unfortunately, he could not control his anger. Mr. Gonzales stepped out of his vehicle, struck a cyclist, pulled out his gun and cocked it. And in a blink of an eye, their lives are now forever changed. Mr. Willie Gonzales. Oh, thank you for coming Good morning over. po, Your Honor. As of yesterday, alam ko, hindi ka raw darating dahil meron kang sakit. At you are advised to rest ng doktor mo. Opo, pero pinilit. Buti naman dumating ka, huwag ka mag-alala. Opo, maraming salamat. Hindi ka mamamatay dito. Maraming salamat Kahit po, ano Your sakit mo, Honor. hindi ka mamamatay dito. Ha? Bumulot ka pa nga ng baril. Kaya mo yan, huwag ka mag-alala. May doktor tayo dito, ha? Pag ikaw ay magsabi ka, kung medyo tumaas na yung dugo mo or pakiramdam mo. Kung, Juan, ready yung doktor, ha? Sabihin mo, mag-standby ng doktor dito. Ha? So, huwag ka mag-alala. Maraming May doktor salamat dito. po, Your Honor. Akala ko hindi ka na magdating. Thank you. From here, let us begin with the presentation ng mga resource persons. Unahin natin muna yung the person himself, the biker himself, Alan Banjola. Please enlighten us what really transpired. Upo ka lang. Lahat, from beginning to end, up to this moment. Bakit bigla kang nandito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang, tapos good para morning po, maklaro sir. yung audio mo. Good Go ahead, morning. you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Lalo pong Relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi nangyari kita tanungin. From the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng Oo, August 8. kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, alam mo na, wow, the consequences, Nangyari diba? po ito August 8. Sabi mo na totoo. Sige. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So, ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So, bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid, sa loob ng bike lane. So, wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. So, pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short,
hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya ng Tinapik kotse po. mo? Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba, nakasira sa kotse, na yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So, paglabas po, nagkatapat kami. So, nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So, ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po sinagot pagbaba niya? hindi ko na po inal si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw, hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo siya Kasi minura? nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niya, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo. Yeah, wait, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na may nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So, gusto ko lang Yung malaman. tapik po na, siguro nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunod siya. So after po noon, nag-ano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Sir Adan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta po ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneho din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Sir Adan, saan namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales? Wala naman kaming nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ano sabi ng polis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila, Sinumbong mo. Sinumbong Kasi may ko. baril yan. Opo. Kinasahan ako. opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin Where's si Adan? Gonzales. Adan. Yung Adan. Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay.
galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po, na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Eh, hindi naman po kasi nakita ni Sarasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sarasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. Dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo eh, nagkaregluhan na kayo eh. Okay na yun, wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasa ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami Ha? pong nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, tandito ka. Opo. Para itong lahat ito, maayos natin, para, hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, Siguro, tao ka. ako po yun. Siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang po. Salamat sa